Kailangan niya ng mga sagot at pipilitin niya itong malaman. Nagpadala ng simple at hindi masubaybayang mensahe sa pamamagitan ng burner-up sa kanyang lumang kaibigan o kaaway na si Gray. Hindi siya sigurado pero kailangan. Dinner sa 4th Avenue, 10 p.m. Pumunta ka, mauna ka mag-isa. Huwag mo na akong sundan papunta doon. Ang kainan ay puno ng mga taong hating gabi, ang perpektong pampublikong arena. Eksakto 10:00 ng gabi na nagkipakita si Gray. Kinakabahan, iniskan ng kanyang mga mata ang silid. Dumauslo siya sa booth sa tapat niya. Sino ka at anong gusto mo? Tanong ni Hailey. Nakasandal, pinananatiling mahina ngunit matindi ang boses. Mukhang pagod na pagod si Gray. Hindi ko may paliwanag dito, Hailey. Masyadong public. Nakikinig sila. Ayan na naman sila. Sinong sila? Pulis? Gang? Nagdabog siya. Just tell me the truth. Sinaktan mo ba ako noon? Kaya ba hindi ko na maalala? Natigilan si Gray na parang sinaktan siya. Hindi kita sasaktan. Naaksidente tayo. Nabangga ang kotse. Nabago ka at ako. Sinubukan kong tulungan kang maalala. Pero sabi ng lahat, hindi kita dapat pinipilit agad-agad. Siya ay delusional o isang master manipulator. Hindi siya naniniwala sa isang salita. Isang sirena ng pulis ang dumaan sa kainan sa labas. Sumandal ang ulo ni Gray sa bintana. Napuno ng takot ang kanyang ekspresyon na tila nagtatago. I have to go. Sabi niya na nakaambang umalis ng mabilis palabas ng booth. Hahanapin kita. Naglaho siya sa karamihan. Iniwan siyang mag-isa. Nagtataka sa kalituhan at galit. Bumalik sa sarili niyang apartment kinabukasan. Nagsimulang mapansin ni Hailey ang maliliit at nakakaligalig na mga detalye. Ang isang libro sa kanyang shelf. Isang paboritong misteryong nobela na may title na Park Dawn Alone. Author ay si Wilde, ang nakaharap sa maling paraan. Ang kanyang hoodie na nakatiklop sa kanyang aparador nang sigurado siya na iniwan niya ito sa kanyang upuan. Si Gray ba ang gumawa nito? Nasa apartment ko ba siya? O ako mismo ang gumawa nito at nakalimutan ko lang? Lumingon siya na parang napapraning sa loob. Pakiramdam niya ay isa siyang bulto na nagmumulto sa sarili niyang bahay. Nag-iiwan ng mga bakas na hindi niya maipaliwanag. Binuksan ni Hailey ang kanyang desk drawer para ilagay ang G-keychain na kinuha niya sa safe house. Nakatago sa likod na sulok sa ilalim ng isang stack ng mga lumang utility bill. Nakakita siya ng isang puting plastic na pulseras sa ginamit na pang-ospital. It was dated 2 weeks ago. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatingin sa manipis na plastic band. Outpatient. Hailey S. Diagnosis: concussion. Hindi nagsisinungaling si Gray tungkol sa aksidente. Siya ay nasa ospital. Ang salaysay ng tiyahin niya na binuo niya na siya ay may isang stalker na umaaligid at sumusunod sa kanya ay biglang gumuho. Sino ang mapagkakatiwalaan niya? Ang kanyang tiyahin na isang business tycoon, isang single na siya ang pinakamalapit na pamilya, na sa tuwing magtatanong siya ay palaging busy sa telepono at iniiba ang usapan tuwing binabanggit ni Hailey ang kakaibang lalaking umahabol sa kanya. Relax, honey. Sabi ni doktor, kailangan mong magpahinga. Yan ang sabi ng kanyang tiyahin sa tono ng paulit-ulit. Ang katotohanan na isang nagbabagong tanawin. At si Gray, ang stalker, ay ang tanging nag-aalok ng konkreto kahit na nakakatakot na bersyon ng mga kaganapan. Nagdesisyon si Hailey. Hinalungkat niya ang kanyang mga kontak. Nagbabaka sakali at nakita niya ang numerong na-save niya para kay Gray sa ilalim ng pangalang Jimbody G. Nagpadala siya ng isang simpleng text.
Sa park. Dawn. Alone. Last chance. Nagkita sila ng madaling araw sa isang tahimik na parke sa kapitbahayan. Parehong mukhang takas. Ang mga mata ay may salungguhit na mga bilog. Okay. Simula ni Hailey, naka-cross arms. No running, no half-truths. Tell me everything. From the beginning, and I swear I won't run until you're done. I won't run till you're done. Nakaupo si Grace sa isang malamig na metal na upuan. Nakatingin sa pagsikat ng araw habang nagsasalita. Ang kanyang boses ay mahina at panay, may bahid ng sakit. Sinabi niya sa kanya ang lahat. 2 taon na silang magkasama. Malalim na ang pag-ibig. Nagkaroon sila ng matinding away. Ang alaala niya ay dahil natanggap siya sa isang pinapangarap niya na trabaho sa ibang bansa. Natatakot siyang umalis para sa kanilang magiging kinabukasan dito. Nagmamaneho sila pauwi mula sa kainan na iyon. Nagtatalo. Sabi niya ang kanyang mga mata ay lumuluha. Malakas ang ulan. Isang truck ang umiwas. Sinubukan kong iwasan. Gumulong ang sasakyan. Tumaob. Dumiretso sa isang bangin. Tumama ang ulo ko sa manibela ng malakas. Pero mas nabugbog ka dahil sa tinanggal mo ang seatbelt mo ng mga oras na galit ka na sa akin at gusto mong bumaba ng auto. Humampas ang ulo mo sa iba't ibang parte ng sasakyan. At sa hospital hiniwalay ka ng tiyahin mo sa akin. Nabagok daw ang ulo mo at nagkaroon ng kalimot, sabi ng doktor at tiyahin mo. Pinaliwanag ni Gray na tinawag itong dissociative amnesia ng doktor. Hindi lang basta niya nakalimutan ng aksidente. Pinili niyang burahin siya at ang kanilang buong relasyon sa kanyang memorya bilang mekanismo panlaban para sa trauma. Ang kanyang tiyahin, paliwanag niya ay sumusunod lamang siya ng mahigpit sa medical na payo. Ganap na kalmado, walang stress, hayaan ang mga alaala na bumalik ng natural at kusa. Sinabi pa nila kay Gray na lumayo. Sa pag-aakalam ang presensya nito ay magdulot ng pagkabalisa sa kanya. Pero hindi niya kayang iwan na lang si Hailey. I had to make you remember. I have to do something. Akala mo inisto kita pero sinusubukan lang kitang iuwi. Ang salaysay ay gumuho. Ang kontrabida ay naging bida. Ang kanyang paranoia, ang paghahabol, ang takot, lahat ng ito ay isang kahilahilakbot na hindi pagkakaunawaan na ipinanganak mula sa isang blankong espasyo ng kanyang isip. Ang lalaking kinatatakutan niya ng ilang araw, ang halimaw sa anino, ay si Gray lang. Yung Gray niya. Dahan-dahan niyang inabot, pansamantala at hinawakan ang pisngi nito. Malamig ang balat. Isang kalmadong init ang dumaloy sa kanyang isipan. Ang bango ng campfire, ang ingay ng tawa niya sa shared kitchen nila. The way his eye crinked with his smile, ang mga alaala ay hindi pa malinaw ng mga imahe. Ngunit sila ay may damdamin. Magandang damdamin. Pag-ibig sa isa't isa.